Kada paano, nakakapagod, nakakatakot, na palagi kang tago ng tago. Hindi mo malaman kung yung kaharap mo, maaari yung kaharap mo magtuturo, o yung kaharap mo ang papatay sa akin. Paglapit ko po sa tao na yun, malaki po ang utang yung subos namin eh. Ako po, dinikitan po yung tao, saka po binaril. Sumunod po na pangyayari na yan, itong May na po na si President Duterte na po ang mula itong August, 5 na po ang natutumba ko, balik po, 6 lahat ang natutumba ko po. Naniniwala din ako na sa sarili ko na malaki ang kasalanan ko talaga. Malaki rin ang kasalanan ko kung bakit may mga tao na nagiging addict. Or malaki din ang kasalanan ko na nagiging mas marami ang tao na nalululong sa drugs kasi nga isa rin ako sa nagbebenta ng drugs. Just sa one time po na kailangan po ng isang tao na kailangan po ay babae. Na hindi po kayang dikitan po ng mga kasamahan ko po. Ako po ang pinatidikit. Una pong naramdaman eh, takot at nervyos. Dahil po dahil sa first time ko po, dahil po yung isang anak ko po eh, kaya ako po nagawa sa anak ko po. Ako, sa sarili ko, addict din ako eh. Pero hindi ako mapatay. Addict din ako, pero hindi ako nagnanakaw. Addict din ako, pero hindi ako gumagawa ng krimen. Lalong-lalo na yung papatay. Pero ako sa ngayon, ayoko na hindi na po maulit to. Asawa ko na lang po ang inaano niya. Kasi po, pag ito pong ang boss po namin, pag isa sa amin po ay kumalag sa grupong ganito, kami po ang itutumba. Natatakot din po ako. May kakonsensya rin. Pero lagi ko po sinasabi sa asawa ko na hindi naman habang buhay na ganyan ang trabaho natin. May mga anak din tayo. Dahil ayoko rin naman lumaki mga anak natin na namulatan nila na ito ang trabaho natin sa... Ayoko rin po sumbatan tayo ng mga anak natin na nabuhay natin sila sa pamamagitan ng pagpapatay ng tao. Dahil konting pera lang.